Ayan mga boss, naka pintura rin tayo. So inuna ko tong flat black. So flat black ang pinuntura natin dyan para magmukhang original na kulay ng plastic or hindi sa glossy, no? At saka hindi lang yan kulay, siyempre ginamitan natin yan ng flat clear para protection sa kanyang kulay na hindi direktahang masugatan o magasgas. Saka dagdag na rin sa kapal, no? Ayan. So sa adjustment naman ng pagbuga sa pintura, adjust ko dito yung hangin ay nasa 20 psi lang. Yung dami ng buga sa pintura, dalawang ikot na sa adjuster dito. Tapos yung buga ko dito sa lapad ay time to time nag-adjust ako kasi ganyan yung binubugahan natin. May mga singit-singit, may malalim, may sa mababaw. So yung angle naman o yung clearance ng palm tip to surface sa ating spray gun ay depende. Ayan. Kayo na mag-a-adjust. Ayan na mga boss. So ayan mga boss, nakapagbuga natin ng kulay. So metallic yan. Bali dito yung counting retouch. Ayan. At saka dito sa dito na portion. Ayan, pantay na yan lahat. At saka dito may maliit dyan. So bali talsik-talsik lang yung ginawa natin, no, sa pagbuga nitong kulay kasi metallic to. Ayan, so patigasin muna natin mga 30 to 40 minutes bago natin bugahan ng clear para hindi tumulo o tumakbo yung kanyang mga flakes o kanyang metallic. Ayan, medyo madilim lang, puro advantage sa madilim mga boss. Makita mo talaga ko sa inyo, kulang pa ng buga. Ito naman, yan. So mamaya na tayo mag clear. Okay na. So bali ang nagsilbing retouch na lang nito mga boss, ito na lang. Yan o, sa sunduan namin retouch nito. So ito mga boss, pag nagkulay ako, double yan na takip. Bali ito, pag mag-clear ako, ito na lang yung matira. Tanggalin ko to. Pati itong isa, double yan. Purpose natin dyan, para yung fade natin dito sa kulay natin, mag-overlap sa kahit isang dangkal or kalahati. Para pag binapping natin, hindi mapupudpud tong kulay. Yan lang.